ala kami nakikita na may nagawa si Bangag mula umpisa at puro na lang punta yan sa ibang bansa. Inuuna pang punta ng punta sa ibang bansa. Ang mga nagpagamit sa bangag natin na Pangulo, magpakatotoo na kayo upang maisalba pa ninyo ang inyong political career at ang ating bansa sa pagkalugmok. Ang tandaan ninyo na ang pera ay pera lang yan, pero ang imahen dignidad ay hindi magpakailanman man nabibili na maaaring sisira ng buong pangalan ng pamilya nyo. Ilabas nyo na ang lahat ng inyong alam para sa kinabukasan ng ating lahat. Yung bahay ni Zaldico ang arestuhin mo, Rimulya, naglabas ka ng arrest warrant, alam nyo nang wala si Zaldico dito sa Pilipinas, sinong huhulihin ninyo? Always ready si Inday Sara Duterte sa pagka-presidente ng Pilipinas dyan sa ating bansa. Walang klaro ang HUSEC sa Malacanang Palace. Hindi nawawala ang pagdududa namin sa iyo, Secretary. Patunayan mo muna bago bumalik ang tiwala namin sa iyo na kakasuhan mo si Presidente at si Romualdez. Hindi lang yung maliliit na isda, panindigan mo yung salita mo na baka urong bayag ka din. Kaya kahit sino kaya mo arestuhin, pero kapag nakaupo na si VP Sara Duterte, makukulong din si Rimulya DILG. Ikaw din ang ikukulong dahil sa pinapadala mo si Duterte sa ibang bansa. End quote. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post Batas PH. Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya announced that the Office of the Ombudsman is set to hire 60 to 70 additional lawyers in the next 2 months to strengthen its capacity to investigate and prosecute individuals involved in the multi-billion peso flood control anomalies. In a televised interview, Rimulya said that within 1 or 2 months, the government will no longer need the Independent Commission for Infrastructure, noting that the Ombudsman will be fully equipped to take over its responsibilities. This came after former DPWH Secretary Rogelio Babe Singson tendered his resignation as ICI Commissioner, citing the Commission's lack of authority and financial support. Okay, so ano ang masasabi natin tungkol dito? Talagang lumalabas, opinion ko lang ito, na total failure ang ICI. Grabe. Ang Pangulo, I think November 4, meron siyang pahayag. Sabi niya na lahat ng pangangailangan ng ICI na ito will be provided para magampanan nila ang trabaho nila. So, lumalabas na nung una, parang talagang determinado ang Pangulo na habulin, imbestigahan at kasuhan ang mga sangkot. So ako nung una, sa totoo lang, naniwala ako. Kaya lang, nabudol na ulit. Bakit ako naniwala? Kasi isinama nila si Mayor Benji Magalong. Isang matinong opisyal yan. Hindi mo talaga mabibili si Mayor Magalong o General Magalong. Napatunayan niya na ang kanyang, anong tawag doon? Ang kanyang magagawa sa Mamasapano. Kahit kinausap siya noon na huwag mo nang isama ang presidente, Noynoy Aquino, sa yung report, chief, PNP chief ka. Baliwala. Sabi niya, yung career, mawawala yan, but ang iyong konsensya will remain. Doon ako bumilib ng gusto kay General Mayor Magalong na ngayon. Talagang hindi siya kung ano ang katotohanan, lalabas at lalabas. Hindi nila yan mabribe, whatsoever. Talagang abot langit ang aking paghanga kay Mayor Magalong. Kaya nung naisama siya, sabi ko, totohanan ito. Totohanan na ito. Nandyan pa si dating Secretary Rogelio Singson na ako, na nabantayan ko mismo magandang performance niya as DPWH Secretary during Aquino administration. Sabi ko, okay to. Kaya lang, wala na, simula pa lang resign ka agad si Mayor Magalong dahil pinagbawalan naman siya na mag-imbestiga. Ano ba yan? Imbestiga. Lately lang nagsabi si Mayor Magalong, nakagastos daw siya personal money niya 30,000 sa kanyang pag-imbestiga kasi walang pundo ang ICI. Ngayon sinasabi na ni Secretary Singson na inutosan kaming makipaggera, wala man kaming armas at bala. So it's a total failure. Lalong instead na yung ICI pambawi sana ng administrasyon para ipakita sa taong bayan na talagang galit ang administrasyong ito sa nangyari, lalong nabuking. Kasi
what for na mag-create ka ng komisyon na wala namang suporta? Tapos, what for na mag-imbestiga ka na ayaw mo namang i-live hearing? Sandro Marcos, Congressman Marcos, nang tapang, voluntary siya na magpa-imbestiga kunuhay. Ayaw naman niya ng live hearing. Nag-request man siya ng executive session. Ano? Maniniwala kayo sa later on report ng ICI na cleared? Walang anomalya si Sandro Marcos. Maniwala kayo? Ako hindi. Unahan na lang natin. Kasi paglabas ng report, kung may report man, hindi ako maniwala. Mas naniniwala ako sa mga aligasyon ni Saldico. Kasi yung unang resibong ipinalabas niya, yung 100 billion insertion na utos di umano ng Pangulo, ay pinatutuhanan ni Senator Ping Lacson. Natotoo nga. Merong insertion. Kaya lang ang kickback hindi tinanggap ng Pangulo. Ibang tao ang tumanggap. Ibig sabihin, totoo yung mga resibo ni Saldico. Ganun din. The same year, budget 2025 GAA, doon din nagsingit di umano si Congressman Sandro Marcos 50 billion. So ako, personal ko lang ito, naniniwala ko na may mga singit ni Congressman anyway, battle of public perception ito. Paniwala ko lang 'yon. Let the court decide. So ngayon, take over na ang So no choice sila. Kasi wala na, degraded na ang credibility ng ICI ngayon. Lalo na itong mga pahayag ni Secretary Singson na wala silang pundo, abunado ang mga kawawa naman ang mga volunteers. Ay nako. Kaya pala, ayaw i-certify ng Pangulong Marcos Jr. yung bill creating an independent people's commission to investigate itong mga flood control anomaly ito. May powers na ito. Ito, mayroon ng pundo sana kung i-certify niya na urgent. Ayaw niya eh. Anong ibig sabihin nun? Baka may tinatago. So, good luck po sa ating ombudsman. 1 or 2 months from now, kayo nang bahala. Sana marami kayong makasuhan, mapakulong na mga lawmakers. Huwag naman puros lang, DPWH lang at mga kontraktor, hindi kami masaya. Dapat ang mga mastermind ang ipakulong ninyo. Yun, mababawi ng administrasyong ito ang tiwala ng taong bayan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Ito, yung tatlo hindi niya na maalala. Ito ang reaksyon ni retired Brigadier General Orlando De Leon sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang Bocana Bridge sa Davao City ay kabilang umano sa kanyang mga legacy projects. Ayon kay De Leon, tila mismong ang Pangulo na rin ang nalilito sa sinasabing mga pamana ng kanyang administrasyon. Ito ang sabi ni General De Leon, may 4 na legacy projects daw si BBM. Ayon sa kanya, inangkin niya ang Bocana Bridge at yung 3 pa hindi na raw niya maalala. Yun din ang tanong ko eh. Ano ba yung 3? Saan yung 3? Within Davao and its environs daw eh. So kung 4, yes, sige na lang, ibigay natin sa kanya yung Bocana. Sabihin din niya, ano yung 3? O bisan si Auntie Claire, si Secretary Dizon, ano pa yung remaining 3 legacy? Para alam ng taong bayan, para mapasalamatan si BBM. Kaya lang, hindi na raw niya maalala. Ang pahayag ni De Leon ay kasunod ng inspeksyon ni Marcos Jr. sa Bocana Bridge kung saan sinabi ng Pangulo na ito ay isa sa 4 na malalaking legacy projects ng kanyang administrasyon sa Davao at karatig lugar. Sa gitna ng patuloy na diskurso, iginigiit ng ilang personalidad at grupo na ang Bocana Bridge ay na-conceptualize at napunduhan pa noong administrasyong Duterte bilang China Official Development Assistant Grant, habang ang kasulukuyang administrasyon ay tumapos at nagbukas lamang ng proyekto. Yun ang tama. Dapat ganun ang pwede mang angkinin, no problem yung pag-angkin dahil nga 2023 na formally nag-start yung project at ngayon na matatapos. No problem yun. Kaya lang dapat yung pagsalita niya sa Davao para walang masaktan. Sinabi niya sana na itong project na ito sinimulan ng Duterte administration at ngayon natatapos na. Wala nang problema. Actually, nung 2023, nung formal start ng project, in-acknowledge nga niya, sabi niya, we acknowledge my predecessor, siya ang lumakad, siya ang nag-ano lahat ito. Yan. Napakagandang pakinggan nung 2023. Kaya lang yan yung panahon na hindi pa hati,
hindi pa nag-divorce ang unit team. Oh, bakit ngayon? Porque nagkahiwalay ng unit team, nawala na yung katotohanan na Duterte ang nagsimula. Ay, yan pa rin. Bakit hindi niya banggitin? Bakit sinasarili niya na sinasabi niya legacy project daw niya? Sabi ng Ticler, hindi daw. Hindi legacy, hindi daw ganun ang pagkasabi ng Pangulo. Very clear na legacy. Ano bang legacy? Handumanan kung sa Bisaya. Pamana. Ang ipapamana mo, yung sa iyo. Di ba ganun yung pamana? Kaya, may edad na kaming mag-asawa. Kinakausap na namin ang mga anak at apo. O itong mga lupa namin, lupa na nabili namin kayo ang magmamana nito. Sana pangalagaan nyo. Ganon. Sinasabi namin yung mga apo namin. Nako, yung isa. Oh, don't worry, Lola. When you're gone, I will sell all your lands. Ibebenta daw. Ano ba yun? Yan ang pamana, yung sarili mo, di ba? Oh, mukha na Brit, sarili ba niya? Siya ba ang mula sa conceptualization, funding, paggawa, siya ba lahat? Hindi. Oh, so huwag nang sabihin legacy. Oh, speaking of legacy, ito, nagsalita si Atty. Rowan Aguanson. Sabi niya, ang legacy mo, Bongbong Marcos, ay ang 20 pesos per kilo na bigas na isang araw lang pagkatapos nawawala. At ang trillion peso corruption sa flood control, yan ang legacy mo. Oh, agree ako doon. Walang kokontra doon, walang mag-aangkin doon. Kasi kanya lang talaga yung 20 pesos per kilong bigas. Talagang natupad niya na ang 20 pesos promise. As in, BBM. Anong meaning ng BBM? 20 bigas meron na. Oh, saan yung matatagpuan? Hintayin yung maglindol. Hintayin yung magbaha. Ayan, darating ang NFA. Magbebenta yan ng 20 pesos per kilo na bigas. Gustong-gusto ko rin sanang makabili niyan ba? Yung mga tinutulungan natin ng mga Talandig tribe. Oh, di ba indigent ang mga yun? Kawawa. Sana kung makakita ako ng tig 20, ay papasalamatan ko pang BBM admin. Yung bibili kami, dadalhin ko yung mga tribong Talandig. Kasi ang laking tulong na yun sa kanila. Yung tig 20 pesos per kilo bigas. Kailan? Parang guerrilla. Meron ngayong araw na ito, bukas wala na ulit. Ganon ang 20 bigas meron na. Oh, yan ang legacy niya. Ano pa? Oh, yung trillion peso corruption. Yan, kanya lang talaga, wala nang ibang aangkin. Siya lang ang may pakana. Oh, siya daw ang nag-whistleblower. Kaya lang, sabi ng political scientist, it appears yung effort ni President Marcos na iangat ang kanyang public image, iangat ang kanyang administration by exposing yung flood control anomaly kuno. Mahiya kayo! Sa SONA, it backfired. Sabi ng political scientist Dr. Julio Tihanki. Kasi sa survey ng WR numero noong August, 35% pa ang satisfaction rating. August. Tapos ngayon, bumaba. 21% na lang, one of the lowest rating ng isang presidente. Kaya sabi ni Professor Clive Argelias ng CEO ng WR numero, he is becoming to be one of the most unpopular president. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Attorney Wilfredo Garrido, isa sa mga paborito kong social media influencer sa Facebook, dahil binabanatan niya both Marcos and Duterte. Basta masama para sa taong bayan, wala siyang sinasanto. So ito, binanatan niya si dating Finance Secretary Ralph Recto na ngayon ay Executive Secretary niya. Sabi, after Recto's raid on PhilHealth, is your money in the bank safe? Of little note, in the Supreme Court decision restoring 60 billion purloined by Recto from PhilHealth is the even bigger amount he took out from the Philippine Deposit Insurance Corporation, 107 billion. PDIC is the institution that insures your bank deposit up to 1 million. It has been hollowed out by money-grabbing Recto. Ito, reklamo ng mga may pera sa bangko na nangangamba sila. Kasi ang laki yung nawala, yung 107 billion sa Philippine Deposit Insurance Corporation. Paano kung may nangyari sa bangko? Kung walang reserve fund ang PDIC, wala siyang ibabayad. Insurance yan eh. So at least kung meron kang, say, 1 million na bankrupt yung bangko, ang PDIC, at least may ibibigay sa'yo na 1 million. Kasi may punto siya. Ngayon, tinanggalan ng 107 billion. Mas malaki pa halos
doble sa PhilHealth. Lahat yan kagagawa ni Finance Secretary Recto. Oh. Just as important as health insurance is also financial insurance. In the event of a bank run or bankrupt, you might get nothing out of your savings because PDIC has nothing in reserve. The High Court said nothing about making PDIC whole again. Yun ang masakit. PhilHealth lang ang binapabalik. Paano yung mas malaking amount, 107 billion? I don't know. Wala na man atang nagsampa ng kaso na ibalik ang 107 billion. Kaya, wala pa rin. Kulang pa rin eh. Something must be done sana itong 107. Anyway ako, kakaunti naman ang pera ko sa bangko. Kailang, paano yung kababayan natin na pinaghirapan nila yung pera isinave sa bangko? Dapat may insurance. Paano kaya ito maibalik? This is the problem. Yeah, ito. Binanatan niya na si Recto. This is a problem appointing a college slacker. Slacker, yung mahina. College slacker finance secretary. For a long time, Recto has sold himself as an economist when he only has a mundane commerce degree from LaSalle, which he obtained after 7 years carousing in college. Later parlaying the halo of a Recto name with the glamour of Vilma Santos to gain electoral successes he didn't deserve. Oh. Nababasa ko ngayon, economist daw siya. Ngayon ko lang nalaman na 7 years siya sa college. Ano ba yan? Anong ibig sabihin? Kung sa isang estudyante, 7 taon siya bago makatapos ng degree. Ay talagang slacker. Pabanjing-banjing. So, I don't know kung anong isasagot ni E.S. Recto itong birada sa kanya na wala siyang ibang credential sa pagiging economist maliban sa commerce degree. Hindi naman yun sapat. Ang dami namang may commerce degree yan. Paano ka maging economist? Kaya, sayang, medyo, tingin ko lang ako, matino yung si dating Finance Secretary Jokno. Okay ako nun. Kasi kumukontra siya sa mga hindi magandang palisiyan ng Marcos administration. Kagaya yung pagbaba ng presyo ng bigas, yung price cap, ayaw niya yun. Marami pa siyang kinukontra, kaya ayun, malis na lang siya. Itong ipinalit, college slacker pala na 7 years bago nakatapos ng degree. Tapos siya na yung nagmaniobra dyan sa mga pera kung saan-saan nila kinuha para lang mapunduhan ang mga flood control projects. Grabe, no? Ito. Now, here we are holding the empty bag ripped off by flood control scammers screwed by Recto. Ito yung last statement niya dito ako na atrako. There's a special place in Bilibid for people like Recto, Ralph Recto. So, sino yung nagsabi? Supreme Court Justice, ex-Supreme Court Justice Antonio Carpio. Itong si Recto, pwedeng sampahan ng plunder at saka technical malversation. Sana may gumalaw. Sana may parang may hamon ata. May nabasa kong post, hinahamon ni Professor Malutikia si Justice Carpio para sampahan niya ng kaso itong si Recto. Kasi si Pangulong Marcos Sr., pagkakalam ko, may immunity, hindi mo pa pwedeng sampahan ngayon. After his term yan, pwede na. So, sino ang mananagot? Sino ang ikukulong? Mga ano lang ba? Mga contractor lang? Mga DPWH officials? Okay naman, dahil may kasalanan sila. Kailang mga malilit na isda lang. Dapat itong mga nasa taas, yung mga utak o mga implementor, yung mga gumagalaw. Nasa taas. Kasi itong mga contractor nasa baba. DPWH. Pag hindi pinunduhan yung mga flood control projects, walang korupsyon. Ay, nakahanap ng pondo from PhilHealth, from PDS. Di napunduhan din, nagkaroon ng korupsyon. Ganun lang yun.